Hindi ba masarap magnegosyo pag ang negosyo mo is yung hilig mo? Magandang araw po, ako po si RP, nag-Gym po. So, pag tayo kasi papasok sa isang negosyo, marami tayong mga kinoconsider. Karamihan sa mga Pilipino kasi, ang nagiging determining point nila is para pumasok ako sa negosyo, yung kung saan yung pinakamalaki kagad yung kita. Di ba? Ngayon, okay naman yun. Agree ako doon na i-consider natin kung ano yung negosyo na malaki ang kita. Pero, kailangan matutunan natin mahalin yung negosyo na yon. Kasi, kahit anong ganda pa ng negosyo na yan, kapag hindi mo gusto at hilig, magiging parang trabaho sa iyo talaga yan. At alam mo naman yon, pag nagtatrabaho ka, hindi ganoon ka kakasipag at yung dedication mo. Di ba? Ngayon, katulad itong proof of completion natin para kay Sir Gilbert Baleta ng Naga City sa Bicol. So, si Sir is matagal na po siyang fitness trainer. So, talagang hilig niya talaga to. Ang dami na natulungan na mga tao ma-reach yung goal nila. It's either magpapayat or magpalaki ng katawan. Pero ito, naisip niya, teka lang, ang tagal ko nang ginagawa tong trabaho na to. Tapos, hilig ko naman ang pag-workout at pagtuturo sa gym. So, why not pumasok ako sa gym business? So, yun yung maganda kasi kung hilig mo na mag-gym, tapos ang negosyo mo gym business, promise, ito, sasabihin ko sa inyo to, ito yung naramdaman ko noon. Nung naandun sa bahay ko, para lang akong nakatambay, honestly, parang hindi ako nagtatrabaho. Parang, okay, doon ako sa gym, may upuan, chill, kwento-kwento. Tapos, pag nakita ko yung mga tropa ko na dumating, ano workout mo? Sasabayan kita. Di ba? Kahit tinatamad ako. So, ito yung sinasabi ko na na alam mo kung nagtatrabaho ka pag minsan, kung trabaho lang talaga yung pag-uusapan, pag minsan, nandyan yung pagkatamad eh. Ayoko na ito, pagod na ako. Pero pag hilig mo, hindi ka mapipilitan talaga. So, kung nanonood ka ngayon, at nag-gym ka, or fitness trainer ka, shout out kay Apple ng UAE. So, si Apple, alam ko, taga-Tarlac si Apple eh. So, si Apple is trainer sa UAE, nanonood dyan, matagal na. Tapos, nalaman ko, may common friend pala kami ni Apple. So, si Apple, fitness instructor sa UAE. Kagaya ni Apple, pwedeng mag-open ng business. Sakto yun, OFW si Apple, tapos fitness trainer pa. So, pwedeng mag-invest ngayon si Apple para sa gym business siya sa Pilipinas. Ngayon, bago siya umuwi na Pilipinas, pwedeng tumatakbo na yung gym business niya eh. Bakit? Kasi, medyo risky naman kung bigla kang titigil Apple doon sa trabaho mo sa abroad, uwi ka kagad. Ang maganda niya, tumatakbo na to. Tapos pag nakita mo stable na to, pwede kang umuwi. Or kung kulang pa rin, kasi alam naman natin, medyo malaki ang kitaan sa abroad, di ba? Kung kulang pa rin itong kinikita mo dito at tumatakbo naman yung negosyo mo, yung gym business mo, pwede ka pa mag-isa pa eh. Walang pipigil sa'yo. Kasi yun yung sinasabi ko, kung isang gym business lang, baka kulang to para ma-reach yung ambisyon mo. So, baka kailangan mo ng mas maraming gym. Katulad ako, sa totoo lang, yung Gym Republic ko since 2008. Tapos, last year lang, kung 15 years pa lang, 15 years pa ang inabot, bago ko na-realize, dapat pala nag-branch out ako. Bakit? Kasi, kung nagba-branch out ako, kung magkano yung kinikita ko sa Gym Republic, Cavite City, madadagdagan na naman yung pag nag-iba akong branch. Anong nangyari? Ito yung kinikita ko sa Cavite. Yung nag-branch out ako, mas malaki pa ang kinikita nung Tarlac kaysa sa Cavite. At ngayon, magbubukas kami sa Lipa City. Ang in-expect ko, it's either tatapatan niya yung kita ng Tarlac or mas malaki pa. Di ba? So, kung uulit-ulitin ko tong cycle na to, mas mabilis. Actually, talagang mabilis. Kasi next year, plano ko na magretiro. Nandito pa rin ako. Pero ibig ko nga sabihin, hindi ko na kailangang
magpakapagod kasi nandun na yung mga gym business ko. Yun yung bubuhay sa akin. Yun yung tinatawag ko na retirement income. Hindi siya retirement fund. May sarili akong retirement fund. Yung retirement income ko, kumikita ako nang hindi nagtatrabaho. Iba pa yung passive income. So, retirement income, so okay lang. Buhay na ako. Actually, isang Gym Republic lang, isapat na po para sa akin. Ako lang mag-isa. Wala naman ako asawa. Yung mga anak ko naman, may kanya-kanyang buhay na. So, yung isang Gym Republic lang, sapat na para sa akin. Pero bakit tayo nagtatayo ng iba pang mga Gym Republic? Kasi, gusto ko naman na matutunan ng mga anak ko kung gaano kadali ang magtayo ng mga Gym Republic at para sa kanila, pag time na para i-turnover ko, susundin na lang nila yung manual na ginawa ko at uulit-ulitin para nang sa ganon, hindi lang yung generation nila ang masesecure nila, kundi yung mga susunod na generation. So, hindi na mamumroblema. So, yun yung kagandaan ng gym business. Plus, sabi ko nga sa inyo, siguro ito yung idadagdag ko sa idadagdag ko doon sa mga content natin. Kasi hindi nyo nakikita yung lifestyle ko na palagi rin naman akong wala dito. Paalis-alis ako. Tarlac, Batangas, magbabakasyon. Hindi ko na ipapakita yun eh. Yun yung freedom na sinasabi ko, na nabili ko. Yung freedom na naibigay ng gym business. Kasi, hindi pa pwede yung ganong klaseng lifestyle kapag ikaw ay nasa ibang negosyo. Yung mga negosyo kailangan mong tutukan. So, sana tangkilikin nyo rin yung mga content ko na yon na mga videos na nasa ibang lugar ako. Pero, ang gusto ko lang patunayan, yung kalayaan na meron ako dahil ang negosyo ko is gym business. So I hope marami na naman kayo natutunan at kung meron kayong mga tanong, feel free na mag-PM or mag-comment. Negative yan. Sanay na ako dyan. Kahit negative content yan, sasagutin kita kapatid. Dahil ako, matyaga ako na ma-share ang knowledge ko at eventually ma-convince ko kayo na maganda ang gym business. Ako po si RP, na Gym Di po. Magandang araw po.